Hello mga ka-JTech, weekend ngayon. So meron tayong time para sa ating mga bike. Ayan. So after a long weekdays, ito pakita ko sa inyo yung Honda CV natin. Ang topic natin for this vlog, yung foot peg, no? Yung extension sa mga naka Honda CV dyan na nagba-back ride or nag-OBR. So ito papakita ko sa inyo yung kung paano hindi mangangawit yung OBR nyo, no? In-extend natin yung footrest niya or foot peg niya ng 2 inches. Ayan, no? Makikita nyo. Ang taas din ng in-extend, no? So, yung isa nga, kaya nga yung unang vlog ko dito, kung bakit ako bumili nitong Honda CV. Kasi dahil ang dami niyang mga option na pwedeng gawin. So, unlike dun sa iba, no? Like yung mga quick shifter, which is hindi pa natin lalagyan, pero pwede natin ito palagyan ng quick shifter. Medyo pricey nga lang, 12,000, wala pa tayong budget. Pero kasi nga, for now, nag-OBR kasi tayo. Yun naman yung purpose natin, bakit tayo bumili. So kaya ng CV, kasi una, sabi ko nga, malapad yung ano niya, yung seat niya for the OBR. So unlike dun sa yung say 900 kasi, kaya napagpilian ko yan. Say 900 kasi ganito. So parang etong CX-6R natin na Ninja. Ayan, ganyan yung upuan niya. Pero this one, ayan, malapad siya. Hindi nga lang to masyadong manipis nga lang yung foam niya. Kaya mas maganda sana kung medyo mas makapal, no? So unlike dito, medyo makapal. So, pero wala namang reklamo si OBR ko dito sa upuan. Ang nirereklamo niya kasi nangangawit. Kasi parang naka-squat ka dito eh. Pag walang extension na ganyan, para ka naka-squat. So, yan. Medyo bumaba yung paa niya at nag-backward siyang konti dito. So, kaya medyo yung paa niya, medyo relax. Nasa relax na position. Okay? So, pakita ko sa inyo kung paano ito in-install. Nabibili ito sa Shopee or Lazada. Ayan, yung link lalagay ko sa description natin. So, kung gusto nyo bumili. Galing pa itong China. Puro China siya. So, kaya inantay ko pa itong dumating. Noong una ko itong kinabit, na-disappoint ako. Kasi dahil nga gawa nung... eto, pakita ko sa inyo. Ang tagal na tenga yan eh. Kasi dahil nung kinabit ko, halos ang baba niya dito. So, ang tendency kasi pagka nag-bounce siya, so kunyari na-humps or nalubak, yan, tumatama ito dito, no? So, pero hindi ko naman siya pinatama, pero almost konti na lang yung ano niya, yung difference siyang ganyan, no? Pag may nakasakay na back ride, so ang liit na lang ng clearance niya. So, pagka nalubak, sa pull ito. So, papangit itong ano natin, itong chain guard natin. Magkakaroon to ng kupe, no? So kaya iniwasan natin 'yon. So noong una hindi ko to in-install. So na-disappoint ako, ang tagal na tenga nito. Pero nung si OBR nagrereklamo na sa ngawit. So, pinilit ko, sabi ko, tapos may nakita ako sa comment pala na sabi pwede daw kung magkakapit daw ako nito, bawasan ko. So yun nga, binawasan ko siya. Kung mapapansin niyo, mas dito sa may left side manipis, no? Mas maikli siya compared dun sa right na full at na talagang size niya. Ito binawasan ko dito ng mga ganyang kataas. Ito pakita ko sa inyo yung binawas ko. Ayan, no? Ayan, ganyan kakapal yung binawas natin. Ayan. Pinagtyagaan kong lagaring bakal yan. Pero naisip ko later on, pwede pala itong hindi lagaring bakal. Kasi dinala ko to sa mga nagpuputol, no? Yung mga magagaling magputol ng mga bakal. Ayaw nilang i-grinder. Takot sila kasi daw baka mabali daw yung grinder. So syempre pag nabali yung pinaka-disc nun, pwedeng tumama sa'yo, aksidente pa. So meron kasi tayong grinder dito, hindi ko rin matry. So, ang ginawa ko, kung pwede nyong gawin, itong bala na to, ito yung pangkinis eh. Pwede nyo ito gamitin nyo, kinisin nyo siya. Yan, no? Putpurin nyo, hanggang makuha nyo yung
yung height na gusto nyong yung pinakita ko sa inyo. So yan yung, ito yung hanggang makuha nyo yung ganitong kapal, mabawas nyo. So kikiskisin nyo lang siya ng kikiskisin, yan ang ginawa ko. After ko malagaring bakal, doon ko lang naisip eh. Yan, pwede nyo siyang putpurin hanggang makuha nyo yung height na kailangan nyo. So pagka nakuha nyo na, ayan, nakuha nyo na yung height, nabawasan nyo, eto tested na to, kung ganun kalaki yung pinakita ko sa inyo na naibawas nyo, so tested na to, hindi to tatama. So nakapag-ride na kami from Cavite to Tagaytay, dumaan ng mga lubak, mga humps, na biglang mga humps na hindi ko nakikita, kaya yung nakikita nyo sa screen. Talagang tested, hindi siya tumatama. Although may narinig akong tunog, pero hindi dito. Kala ko nga dito eh. Dito sa shock, masyado malambot yung shock ni Honda CB, sumasagad. No? Pagka nalubak, sumasagad siya. Kaya yung tunog na narinig ko, doon sa may shock yon na part, hindi dito. Kala ko nga ito yung tumama. So yan, as per yung testing, nakikita nyo sa screen, yan, tinest namin kung tatama siya, pinasakay ko si OBR, tapos niyugyug namin, ayan, talagang kahit anong yugyug yung ginawa namin, hindi talaga siya tumama. So, very safe. Okay. Kaya, so happy ako dito sa ating nangyari na ito, na pwede palang magamit pa rin. Kala ko, no use na eh. Okay. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung mga upgrade natin so far as of this vlog dito. Ayan. Syempre, very safe kasi, no? Na gusto ko talaga safe na safe talaga si CB natin. Pinalagyan ko na rin ng guard kasi although sabi nila pangit daw yung may mga ganito kasi meron kasing iba ayaw. Pero ano magagawa mo, di ba? Mas pangit kung madadrop mo siya. Syempre, hindi natin maiwasan yung aksidente eh. Pas pangit pag mai-drop mo siya nang walang ganito. So imagine, ang dami mong papalitan, ang dami mong papagawa. No, kasi minsan yung slider hindi kaya eh. Yung mukhang slider natin na nabili, maliit. So kita mo yung slider natin, pasok na. So parang wala na rin siyang use, no? Parang naging design na lang din siya. Kasi kung sakaling ma-drop, ito yung tatama. Itong part na to. Pero ito, added protection na rin, ditong impact, pag ganyan. Yan. Kaya pinalagay na rin natin siya. Kasi para hindi sayang yung slider. Tapos, binili ko nito, itong plastic na to, kasi pag na-drop, magagasgas itong bakal na to, magpapapintura pa tayo. At least, pag na-drop siya, itong plastic na to yung magagasgas, pwede mo itong madali lang palitan. Bumili ka lang uli ng ganito. Kano mabili ko dito? Siguro parang 150 lang to. Yan. So, ito yung masisira, no? Actually, kung magasgas nga to, pwede mong ikutin to. Nandun yung gasgas sa kabila. So, makinis ulit. Di ba? Karamihan lang naman ng mga baksak natin dyan, mas drop-drop, no? Siyempre, yung mga na-out of balance, lalo na kung yung height mo kulang, ayan, pwede kang ma-out of balance. So, safe, no? With this upgrade na pinalagay natin. Tapos, ito marami nagsasabi na to. Itong, kung pasadya ko raw ba itong ginawa, nabibili rin to sa Shopee o Lazada. Basta yung bracket for auxiliary light. Yan, lalabas na to sa mga dito kinakabit sa may radiator part. No? Ang kakabit nyo lang dito siguro yung magaang lang, no? Kasi dahil nakakabit lang siya sa radiator, so hindi frame yung kinakabitan niya. So possible kasi na pagka, sabi nga nila pag nabangga nga daw to, possible sira yung radiator nyo. So ito lang yun lang yung risk dito sa part na to. Pero imagine, syempre, kung nabangga ka talaga dito, talagang kahit wala to, sira pa rin naman yung radiator mo. No? So pero yan. So yun lang yung medyo, siguro mas additional damage lang, pero ganun din naman yung niya, suma total. So kaya ingat-ingat na lang, syempre. Hindi natin maiwasan ang motor, very open talaga yan. Lahat na mababangga pwede masira. No? Okay. So ito, ano ba to? Night reefer. Pinakabit natin. Ayan.
Magkano ba nagastos ko dito? Parang around 4,000. Linaw. Additional kasi ang hina ng ah, stock light ni CB, yung headlight mahina. So kaya ito nakakatulong ito. Malaking tulong. Tapos ito, extension sa mudguard. Ayan. Big help din kasi dahil hindi na umakyat dito yung putik. Hanggang dito lang yung putik niya. Maabot. Ayan, tested na rin. So malinis ito. Sa konting ulan, no, ito talaga yung dumudumi, yung part na yan. Tapos syempre, yung kalkal pipe natin, ayan. Ang dami nagtatanong. Laki ng butas no? Ganda ng tunog niyan Hindi siya bulahaw, lalo na kung nandito ako sa area ng residential. Hindi siya, yung cold start niya, sakto lang. Talagang ang kalkal pipe, malakas talaga pagka tinrottle mo. Pero pagka hindi mo tinothrottle, tahimik lang siya. Normal lang, pero ganun pa rin naman, labas pa rin yung sound. Pero normal lang. Hindi siya ganun kabulahaw. Lalo na kung lalagay mo dito yung mga Austin Racing, yung mga SC Project, nako, yung mga Akrapovic, ang iingay nun. Pero kung gusto mo talaga na maingay, huwag ka magganito, mag-Akrapovic ka. Yun yung tipong may inis sa'yo yung kapitbahay mo. So, yun lang yung payo ko sa inyo. Sa atin, hindi naman tayo after dun sa ganon, para pagka, halimbawa, may mga batang dumadaan na sasabihin, bomba. Ayan. Pag binomba mo itong kalkal pipe, ang ganda ng sound yan. Para ka rin naka-Akrapovic dyan. Pero pagka uma-under siya, yung under na parang 2,000 RPM lang, so tahimik siya. Pero pagka once na binirit mo siya, ayun, buo yung sound niya, doon lalabas. Okay? Tapos ito, nagpalagay tayo dito ng bag, tank bag. Ayan. Tank bag. Okay? So ano pa ba? Hindi pa tayo nagpapa-tail tidy. Tama na muna yung tayo, yung sa tail tidy. Tapos ito, yung phone holder lang. Ito kabitan ng camera. Tapos ito yung switch ng aux light natin, yung night reefer. Ayan. Tapos meron din tayo dito yung charger na tinanggal na natin kasi dahil bagal mag-charge itong Motovolt. Pagka kayo bibili niyan Motovolt, bagal mag-charge. Tapos ang maganda dito kay Honda CB, meron siyang built-in na Type-C na charger, no, na nandito sa loob. Pag binuksan nyo to, nandun yung Type-C. Bumili ako ng cable na Type-C. Yan, nilatag ko dito hanggang dyan, hanggang dito. So ito siya. So pang iPhone yung binili ko, nilagyan ko na ng silicone para hindi siya ganong mabasa sa ulan. Yan, in case for emergency purpose, yan, pwede ko i-charge yung cellphone, diba? Kung kailangan talaga. Tapos since stock to ni Honda, na nakakabit dito, ayan, mabilis siya, mabilis mag-charge. Saglit lang puno yung yung phone mo sa pagcha-charge. Okay. Tapos ito, radiator guard. So yan yung mga must-have Yan yung mga pinakabit natin, mga must-have talaga yan. Ilaw, syempre pagkagabi, sabi ko mahina, so iwas aksidente para malinaw. Tapos para hindi masira yung radiator nyo, lagyan natin ng guard. Ito para hindi dumumi, mud guard. So kita nyo kung mapapansin nyo, lahat lang ng mga mura na must-have kinakabit natin. Ito, yung crash guard, tawag dito crash guard, slider, ayan. Tapos protection sa crash guard. Ayan. Tapos meron dito tayong mini windscreen, kabitan ng RFID saka sticker natin syempre. Ayan. Tapos yung isang sticker natin kasi wala pa to, dito natin napakabit ng RFID. So north and south, ayan. Easy trip, auto sweep. Ayan. Diba? Tapos hindi pa tayo nag-upgrade ng salamin, so yan muna. Sabi nga sa inyo, yung mga importante lang yung pinapakabit natin dito sa ating Honda CB. Ang next ko ditong naiisip na pakabit yung quick shifter na. So 12,000, medyo ipon muna tayo kasi dahil syempre
Papaalam pa tayo kay Mrs. Dahil 12,000 yun eh. Medyo pricey yun. Tapos may labor pa yun pag pinakabit mo. Pero maganda dito sa quick shifter na to, plug and play siya. Diba? Maganda sa Honda CV, quick shifter, plug and play. Pag sinabing plug and play, snap mo lang ganun. Okay, gagana na si quick shifter. So wala nang adjustment sa mga ano niya, sa system niya. Sa plug and play siya, gagana na kagad siya. Ayan si CX-6R natin, madalas din natin siya nagagamit. Ayan. Pan-display. Ito yung madalas natin nagagamit, si PCX. Si PCX kasi yung pang daily ride natin, pang hatid, pang sundo sa anak ko sa school. Tapos pang pamalengke na rin, meron tayong top box. Ayan. Okay. So yan yung na-upgrade natin so far. Tapos ito, itong mga ano pala, no? Yung tank pad. Ayan. Ganda, parang liham. Para pagka medyo nagbabanking kayo, hindi dumudulas or hindi magagasgas sa pants nyo. Lalo na yung zipper ng pants, no? Yun yung purpose niya. Ayan, ang ganda talaga ni CB650R. Ito yung madalas natin nagagamit. Medyo relax ang position niya. Naked kasi, no? Mataas yung handlebar. Tapos medyo ano lang din siya, aggressive yung itsura niya. Pag nakasakay kayo, medyo nakaslant kasing konti. Hindi siya fully upright, unlike ng mga adventure. Pero yun, nag-backride ako, OBR, walang problema. Ang sarap. Dahil maski malayo, hindi ako napagod, hindi ako nangawit. So unlike dito, talagang pagod ka dito, lalo na kung mag-OBR ka. Dahil kasi lahat ng bigat, nakasubsob kayong pareho, yung bigat ng OBR mo sa'yo. Tapos yung sa arm mo, yun. Yun yung pinakamahirap doon. Yan. So yan mga ka-JTech, yung ating Honda CB650R. Shinare ko lang sa inyo kung ano yung mga latest upgrade natin. At yung binibida ko sa inyo, yung footrest, foot peg na in-extend natin para ma-solve natin yung issue ng yung ngawit sa pagra-ride ni OBR. Okay? Yan. Again, thank you for watching. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Meron din tayong TikTok, FB, Instagram. Please follow me, JTech Moto TV. Okay, thank you and see you in my next vlog. Okay, bye-bye.